Magandang araw sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa isang lesson ah, na ginagamit natin pang soul winning kit natin sa ating church. Kung ikaw ay part ng ibang mga church at nadaanan mo to, uh, I do suggest, anything that is biblical, coming from the Bible is good. Ang akin lang ay ang intention natin, especially sa amin sa church, is by the end ng conversation, that there will be a decision for them. And ang panalangin natin lagi, ang decision na to is to follow the Lord Jesus Christ, whoever they are. So ang ating soul winning, ang pag-aakay ng kaluluwa is always intentional. Gusto ko ring bigyan ng diin na dapat ay sinasamahan natin to ng pagmamahal. Okay, there will always be truth and it has to be said. Okay, but also, ito ay alagyan natin ng proper approach. Okay, so ito yung ginagamit natin na soul winning kit is yung the 4 symbols. Ito po ay gamit ng Crew Philippines. So, Crew na ang pangalan nila ngayon eh. Pero dati, nung kami nasa college and also nung nasa campus ministry, Campus Crusade for Christ sila. So, nag-transition sila sa pangalan ng Crew. I think it's because it's more easier for people to get it. Diba? Crew. Okay. So, the 4, all rights reserved to sa Campus Crusade for Christ. But ito naman meron naman tayong basbas dito sa mga missionary nila. Doon din natin ito binibili. Yung huling batch ka na ito na 100, I think 400 pieces yung pinadala sa atin eh. Yung regional missionary dito sa may Laguna ay hindi pa nga tayo pinagbayad talagang. So, meron tayong 400 dito, I think, and naubos na natin ang 120, ganun. So, for the past 3 months, so that's good. I want us to for this coming next 1 or 2 months ay lahat tayo mga kapatid ay magamit natin to ng maayos. Kuha tayo this coming Sunday at least 2. And ang ganda nun na as a church, kung ang core values natin is we are for people and we are for our city, then dapat intentional yung ating pag-aakay ng kaluluwa. Isa, dalawa, merong mga fears. Siyempre yung rejection or siguro hindi mo to ma-share ng proper or hindi masyadong maintindihan. Okay lang yun. Lagi talagang yung experience and exposure it's important. Hindi mo masusubukan yan eh kapag hindi mo maalam kung anong dapat ayusin kung hindi mo talaga susubukan. So, ayan mga kapatid, the 4. Okay? It's very basic kasi 4 na symbol yan eh. 4 na symbol lang yan. Nandiyan yung heart, yung division, yung cross, and then yung question mark. Okay? Last week, ay may na-share ako nito. Dalawa silang couple and they are actually kita mo yung hunger yung isa sa word eh. Yung isa naman ay meron siyang background sa part na pagiging Christian pero yung isa wala pa. So nagkita-kita sa and then nung last Sunday umattend siya sa church. So na-save siya, tumanggap siya sa Panginoon. And praise God for that kasi ang Panginoon naman ang gumagawa nun. So, ginagawa natin to in the form of our live group. Yaya tayo. Live group tayo. Tapos, kung anong hinandaan yung lesson. Pero kung talagang unbeliever, let's start with this. Okay? So,
Ang unang symbol is yung heart. Okay, which is yung mahal ka ng Diyos. Okay? So, it is important that for us to establish muna yung desire ng Diyos para sa atin. Kasi ang susunod dito is yung cause bakit kailangan natin ng tagapagligtas. Yung reason kung bakit tayo kailangan iligtas ng Diyos. So, ang first part is mahal ako ng Diyos, to understand na there is a supreme being, because we are in a society na madali lang sabihin na mahal kita, o yung ito binabato lang to ng madali sa atin. But in the context of God saying in His Word, when He says mahal na tayo, ay ito yung sa konteksto ng merong value yung kanyang sanabi, kasi meron siyang ginawa para ipakita yung kanyang pagmamahal sa atin. Okay? So, ito yung pinakita niya. Sabi nga sa 1 John 4:16. So, available naman to dito sa church, pwede yung kumuha. And if ever you want, if ikaw ay napadaan dito, at gusto mo dito, message mo ako, bigyan kita. So, ang desire ng Diyos ay magkaroon ng relationship tayo sa Kanya. Okay? Na maranasan natin yung pagmamahal na mismong nanggagaling sa Kanya. At ito yung pinakita niya sa pagbibigay niya sa only begotten Son niya, sa kaisa-isang anak niya na ang Panginoong Jesus. Okay? Ito yung sinakripisyo niya. Okay? Ang kanyang anak to be an atoning sacrifice para sa atin. At ito'y tinanggap naman ng Panginoong Jesus. At alam natin yun, necessary na ang Panginoong Jesus ay siyang nagkatawang tao, hindi dahil sa gusto niyang ipakita na tao lang siya. Kaya tayo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos, 100% na Diyos, and then 100% din siyang tao nung time na to. Because necessary na merong dudurugin na katawan. Yung katawan ko, sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Kung ako dapat ang tatanggap nung puot dahil dun sa kasalanan ko Pero dahil nga mahal ako ng Diyos, okay, dahil mahal tayo ng Diyos, ay binigay niya ang kanyang anak na yung para ang kanyang katawan ay yung siya sasalo ng ating kasalanan. Kaya yung dumalak ang dugo, hindi dugo ko ang dumalak, hindi katawan ko ang nadurog, kundi katawan ng Panginoong Jesus. Okay, so that is the heart symbol. Pangalawa is the division symbol. Okay? I say always kapag ako nag-share dito, ito yung bad news. Okay? Bakit? Parang pangit naman ng pastor na ikaw sabihin mo, ito yung bad news. Well, kasi kapag may bad news, meron din good news. Okay? But first muna is yung bad news. The bad news is, we all sinners and we fall short in the glory of God. Hindi tayo aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo nagkulang. Wala pong mabuti, sabi ng salita ng Diyos. So, dahil dito, dahil tayo nagkasala, ay ang tao at ang Diyos ay nagkahiwalay. Okay, kaya nga merong picture na there's a great gap. Kumbaga, itong yung magkasama dati, ang tao at ang Diyos nagkahiwalay. At malayo ang gap. Hindi makaabot ang tao sa Diyos. Kaya ang Diyos ang umabot sa atin kasi wala tayong kakayanan para umabot sa Kanya. Ang ating good works, ang ating religion, ang ating baptism, ano man ang kahit yung umiyak pa tayo every Sunday sa worship, pero kung wala naman talaga tayong totoong relationship sa Panginoon Jesus, which is ay ng demand ng faith na ibigay natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Okay? Ay nagkaroon ng pagkakahiwalay kasi nagkasala. So, ayun yung division. So, if there is a bad news, then there is a good news. Hindi po nananatiling ganun lang na, ano naman yung bad news no? In that circumstance of bad news, gumawa ang Diyos ng paraan. Okay? At ang paraan na yun ay makita natin sa pamagitan ng binigay niya ang Panginoong Jesus. Ito na yung pangatlong symbol, which is the cross. Okay? Binigay ni Jesus ang lahat para sa akin.
And totoo yun, na si Jesus ay pwede naman niyang tanggihan yun, di ba? Na sino nga naman ba ako para pagbigyan ng buhay ng Panginoon Jesus, eh. At ano to, binigay niya ang buhay niya, para ako ay makanumbalik sa Diyos. Can you imagine that? Para maging qualified ako na tanggapin ng Diyos muli, ay binigay ni Jesus ang buhay niya para sa akin. Kaya mahal na mahal tayo ng Diyos na binigay niya ang kanyang tanging anak para sa atin. Ito mo sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18, na si Christ nga namatay para sa mga kasalanan natin, isang beses lang at sapat na yun. Namatay ang isang mabuting tao para sa mga taong makasalanan. Ginawa ito ni Christ para, sabi ng verse, ilapit kayo sa Diyos. Ayun ang intention kung bakit binigay ng Panginoon Jesus ang buhay niya para sa atin. Para it is in our decision, kung sino man ma-share natin ito, it is, I pray na magkaroon sila ng genuine na decision na dahil sa sacrifice ni Christ, diba? Ito'y libre naman to, sabi ng Bible, it is the gift of God na hindi to nabibili, libre to. Okay, na ito'y sa pang-apat na simbolo ay yung question mark, which is yung question na ay tatanggapin mo ba si Christ? So I would say always, kapag ako nag-share, is the best decision ng buhay ng isang tao in their life is when they decide to follow the Lord Jesus Christ. At sa technical term na to is sa pagtanggap sa Panginoong Jesus. Okay? Dahil nga sabi nga niya sa John chapter 1 verse 12, that as many as received them, sa pagtanggap, gave them power to be children of God. Nasa pamamagitan ng sa pagtanggap, dahil nga ito yung regalo ng salvation. Okay, andyan yan, libre yan para sa lahat. Kahit sino ka man, kahit ikaw yung pinakamaduming tao sa buong mundo at maraming kasalanan, sabi ng Bible, libre ang grace ng Panginoon. Kung sino man ang tatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay magiging anak ng Diyos. Okay, paano yun? Sa pagtanggap, pinapaniwalaan niya Kasi nga, merong division na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Na siya ay makasalanan. Okay, na hindi siya aabot doon sa kukunong hinanda ng Diyos para sa atin. Okay? So, sa pag-embrace, pagtanggap sa faith na si Christ lang ang tanging pwedeng ilapit ako sa Diyos. Pagtanggap na sa ginawa ni Kristo para sa akin. Okay? Sabi ng Bible na kung papaniwalaan mo na si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay ng muli, okay, para sa iyo. O kung sabi ng Bible, ikaw ay maliligtas. So, doon sa pagtanggap na yun, as many as receive them, kasama yun sa by faith, pinapaniwalaan niya na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Si Christ lang ang pwedeng mag-save sa akin at siya lang ang pwedeng mag-direct sa akin sa buhay na to. Kaya ang pagtanggap hindi lang basta Savior, kundi pati Panginoon. Okay? So, sabi ng Bible yun sa Romans, that if you believe it, that God raised Him from the dead, di ba? Na kung siya ang magiging Panginoon mo, di ba? So, you will be saved. So, let us lean on that. I pray na kung sino man ang ma-share nyo, that there would be a decision for them na pwede mong tanggapin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus. Okay? So, ang last part is, you will ask them, ano ang magiging decision mo? Okay? So, merong prayer dito. Merong sinner's prayer dito. Pwede namang hindi kayong nakapikit kasi babasahin nyo to. Pero bago nyo to ipabasa tong sinner's prayer, yung prayer to ng pagtanggap sa Panginoon Jesus, ay yung ask them na ang be genuine na wag yung napipilitan ka dahil sa akin or dahil sa iya, yung as much as possible, sana buong puso mo tong ipanalangin. And then, kapag pag-pray nyo, ibibigay nyo na sa kanya to. Okay? Tapos meron ditong
gabay sa mga susunod na part ng journey niya. Although ito ay ano lang, para sa kanya to, as an individual, pero maganda, you follow up on them also. Kapag pray nyo sila, you follow up, sama nyo sila sa life group, kahit di pa sila mag-church, okay lang yun. Basta we invest on them, hindi naman kailangan gumastos ng pera, di ba? But we invest time, effort, and attention, and prayer for them. Makita nila na there is a church that loves them. Because ayun, hindi dahil sa magaling tayo, kundi kasi ayun ng Diyos. Ayun ang gusto ng Diyos natin para sa atin. Okay, Gateway, maraming salamat. Review again yung ating soul winning kit. Okay, salamat.